Dahil po, ang pera ni Kuya Oliver ngayong umaga, umabot na po ng 120,000 pesos. Nakasuport at nakatutok sa kwento ng buhay ni Kuya Oliver. Kaya nagiging transparent po ako sa inyo. Kaya lahat sinasabi ko kung ano yung plano ko at gagawin ko about kay Kuya Oliver. Lalong-lalo na sa pera na ibibigay ninyo kay Kuya Oliver. Mga kababayan, masaya po ako. Hindi ko alam kung anong uunahin ko eh. Kasi dalawa yan eh, parang nalulungkot ako. Pero nangibabaw pa rin ang saya ko. No? Una mga kababayan, nalulungkot ako kasi parang nagkakaroon tayo ng problema about money. Although hindi sa akin nagkakaroon ng problema about money mga kababayan. Kasi gaya na aking sinabi, hindi po magiging usapin ang pera kay Daddy Frankie, especially sa mga sponsor, from sponsor. Malabo mangyari po yan sa aking team mga kababayan. Kaya nalulungkot ako na nung nalaman ng mga kamag-anak, pinsan, yung perang ini-announce ko nakaraang araw na 100K ang pera ni Kuya Oliver, isa nagkaroon ng pinsan na may pinsan na lumalabas. Although napag-usapan na natin yan kagabi, kaya medyo nalulungkot ako. Pero ngayon mga kababayan, paggising ko after kong itapik yan kagabi ngayong umaga, masaya naman ako na hindi ko alam, kinakabahan ako. Pero wala akong magagawa mga kababayan kundi magpasalamat. Lalong-lalo na sa mga nagpadala. Dahil po, ang pera ni Kuya Oliver ngayong umaga, umabot na po ng 120,000 pesos. Mga kababayan, mga kabarangay, happy blessed Monday sa atin lahat. Basta po kayo. Ayan, thanks to God. Tatapos lang natin naligo at paalis na naman tayo. Meron tayong mission na naman mga kababayan. Mga senior na naman ang mission natin ngayon. Mamimigay po tayo ng bigas, tsaka grocery, asukal, kape para sa mga senior, para sa ating mga lolo't lola. Alam nyo naman, pagdating sa ating mga lolo't lola, coffee is life. Maging iba natin mga kababayan kahit hindi pa senior. All-in-one na yata mga kababayan. Lahat. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas, talagang coffee is life. Kaya yun ipapamigay natin sa ating mga kababayan. Pero alam nyo ba mga kababayan, kung bakit po ako nag-update ulit sa inyo ngayon? Kadahilanan po sa mga blessing na pinapadala ninyo. Mga suporta na pinapadala ng ating mga kababayan. Kaya ninais ko na i-update kayo bago kami bumiyahe ng aking team, no? Mga kababayan, masaya po ako. Hindi ko alam kung anong uunahin ko eh. Kasi dalawa yan eh, parang nalulungkot ako, pero nangibabaw pa rin ang saya ko, no? Una mga kababayan, nalulungkot ako kasi parang nagkakaroon tayo ng problema about money. Although hindi sa akin nagkakaroon ng problema about money mga kababayan. Kasi gaya na aking sinabi, hindi po magiging usapin ang pera kay Daddy Frankie, especially sa mga sponsor, from sponsor. Malabo mangyari po yan sa aking team mga kababayan. Kaya nalulungkot ako na nung nalaman ng mga kamag-anak, pinsan, yung perang ini-announce ko nakaraang araw na 100K ang pera ni Kuya Oliver, isa nagkaroon ng pinsan na may pinsan na lumalabas. Although napag-usapan na natin yan kagabi, kaya medyo nalulungkot ako. Pero ngayon mga kababayan, paggising ko after kong itapik yan kagabi ngayong umaga, masaya naman ako na hindi ko alam, kinakabahan ako. Pero wala akong magagawa mga kababayan kundi magpasalamat. Lalong-lalo na sa mga nagpadala. Dahil po,
ang pera ni Kuya Oliver ngayong umaga, umabot na po ng 120,000 pesos. Yes, mga kababayan, 120,000 pesos na po ang pera ni Kuya Oliver, yung natatanggap natin galing sa ating mga mapagmahal na sponsor through GCash po. 120,000 na po, mga kababayan. So, masaya po ako kasi kahit wala na si Kuya Oliver dito sa atin, nandoon na siya sa pagamutan, ay patuloy nyo pa rin akong sinusuportahan para kay Kuya Oliver. Kaya, I'm so very happy talaga. At I'm so very glad na ipamalita to sa inyo, mga kababayan. Kaya lang medyo may konting lungkot, baka ngayon, pag nalaman na naman nila na 120 na, may message na naman sa akin. O kaya baka may tatawag na sa akin. Di ba, mga kababayan? Kaya ito yung sinasabi ko na masaya ako, na kinakabahan ako, parang nalulungkot ka ako kasi hindi ko alam kung sinong susundin ko. Pero gaya ng sinabi nyo, mga kababayan, wag munang ibigay, hintayin natin si Kuya Oliver dahil marami siyang gastusin paglabas niya. Which is, yan ang totoo. Pero ang mga kamag-anak kasi, unang-una, sabi ko sa inyo, mga kababayan, ako, gusto ko lang makatulong. Ayaw kong naka-enter si Daddy Frankie na magkaroon ng away-away. Ayaw ko po ng ganun. Kaya lagi kong ikunukumpronta muna sa inyo yung aking mga gagawin. Para po hindi po ako magkamali, mga kababayan. Kasi alam ko I'm not a perfect. Tao lang din po ako. Basta ang gusto kong gawin ay makatulong. Lalong-lalo na kay Kuya Oliver. Yun ang problema ko, mga kababayan. Kaya ito, mga kababayan, sana maayos ng Team Daddy Frankie at hindi tayo magkaproblema, no? Kaya salamat talaga sa walang sawa ninyong suporta, mga kababayan, at ramdam ko yung full support ninyo kay Daddy Frankie. Kasi kahit wala na si Kuya Oliver sa akin, although tayo pa rin ang bagsak nun, mga kababayan, paglabas po niya ng pagamutan, tayo pa rin po, sa atin pa rin ang bagsak niyan, sigurado. Kasi itong mga kapatid ni Kuya Oliver na nakilala ko, walang kakayahan po, mahirap lang ang buhay. Wala silang sasakyan, although hindi ko pa nakita yung ibang kapatid. Sorry hindi sa pagmamaliit. Sa hirap din ng buhay, yun din ang kwento ni Kuya GJ na mahirap lang ang buhay. So, hindi po biro-biro yung mula Maynila, sasakyan, hanggang papunta, kakainin, diesel. Kaya masasabi ko na sa atin pa rin dadaan yon. Hindi ko lang alam kung paglabas is kukunin na nila, yan ay hindi natin alam. Malalaman po natin yan. Basta ako po, si Daddy Frankie, mga kababayan, kung ano sasabihin ng pamilya, doon po tayo magpo-focus. Pero yung pera naman, sa mga sponsor natin itatanong yan. Pero pagdating kay Kuya Oliver, paglabas niya, kung ano yung main concern ng mga kapatid, yun po ang magaganap. Dahil kahit anong gawin natin, kamag-anak pa rin po or mga kapatid pa rin ang makakapag-desisyon. Basta tayo, mga kababayan, i-offer lang natin yung mga bagay-bagay na gusto nating gawin para matulungan ang ating kapatid na si Kuya Oliver. Pero kung sasabihin nila ganito sa amin na, walang problema. Yun nga lang, syempre, ipagpipray lang natin na sana hindi na nila pabayaan. Sana maalagaan na nila yung kanilang kapatid. At pag nakita natin na maayos naman ang lahat, saka natin ibibigay yung pera ni Kuya Oliver. At hopefully, mga kababayan, na maging paglabas ni Kuya Oliver is alam na niya ang lahat para sa ganon kaya niya nang i-manage yung pera na para sa kanya. Dahil hindi po biro-biro yung 120,000 pesos. At alam ko, mga kababayan, sa lahat po sa inyo na nagbigay, is alam kong inilaan ninyo
kaya nyo ipinadala is para kay Kuya Oliver. No? Ayaw ko rin po na masayang yung mga pera na binigay ninyo or pinadala nyo, pagmamahal ninyo para kay Kuya Oliver. Di ba mga kababayan? Kasi alam ko po kung gaano kahirap maghanap buhay. Alam ko kung gaano kahirap maghanap ng pera. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin OFW. Nagsasakripisyo, malayo sa kanilang pamilya para mabigyan ng trabaho or matustusan ang pangailangan ng kanilang pamilya dito sa ating sariling bayan. Kumbaga nagsisikap sila, nakikipagsapalaran sila dun sa ibang bansa, pinili nilang isakripisyo yung kanilang sarili, malayo, para mabigyan ng pambiling pagkain yung kanilang pamilya. At the same time, binahagian pa si Kuya Oliver. Instead na papunta na sa pamilya nila or pangkain na nila, binahagian pa si Kuya Oliver dahil sa panawagan ng inyong lingkod. Kaya ako natatouch talaga. Dito ko nararamdaman. From day one pa lang, alam ko nandyan kayo. At hindi lang kay Kuya Oliver. Sa mga nauna pa nating beneficiary. Kay Kuya June, Jerome, kay Perjoy, kay Lisa, Nancy, lahat po, alam ko sinusuportahan nyo ko. Kaya pinapahalagahan ko po yung time, effort na binibigay sa atin ng ating mga sponsor. Kaya kahit na kinakabahan ako dahil paggising ko nakita ko 120 na, wala akong magagawa mga kababayan. Kailangan ko pa rin ipamalita sa inyong lahat yung nangyayari sa money, pera ni Kuya Oliver. No? Kaya ito mga kababayan, para hindi masyadong problemado, gusto ko talagang malaman kung sino ako si Angelo. Kaya nag-iisip or nagbabalak ako para kausapin ang mga kapatid ni Kuya Oliver. Para hindi masyadong maraming usap-usapan, hindi rin masyado. Kasi sa usapin na ito mga kababayan, hindi ko talaga alam kung sino yun kung sino sa kanila. Sa totoo lang, sa usapin na ito, sa ginawa ni Angelo na to, una, nasasaktan ang mga kapatid. Siyempre, nakaka-receive sila ng hindi magandang mensahe, which is hindi natin alam talaga kung sino. Pangalawa, nagagalit, kumbaga nagtatampo yung mga sponsor natin. Lalo na may nagpadala ng 5,000. Sabi para kay Oliver. Tapos mababasa nila, makikita nila sa comment section, kukunin, ibigay na lang sa mga kapatid. From the very start, kita naman natin, Daddy Frankie, may pinadala 5,000 para kay Kuya Oliver. Daddy Frankie, maliit na bagay ito, pero alam ko makakatulong, nagpadala ako 200. Daddy Frankie, nagpadala ako 500. Hindi po pare-parehas. Daddy Frankie, nagpadala ako 300. Pagpasensyahan mo na, yan lang yung laman ng Gcash ko. So, akalain mo yun mga kababayan, kahit 300 na lang, ipo-forward pa sa atin, dahil nakita nila kung gaano kahirap ang sitwasyon ni Kuya Oliver. At nakita nila na marami tayong binibili, mga gamot niya. Kaya doon po ako napahanga sa ating mga sponsor. Lahat po kayo na nagpadala, lahat po kayo na nakasupport at nakatutok sa kwento ng buhay ni Kuya Oliver. Kaya nagiging transparent po ako sa inyo. Kaya lahat sinasabi ko kung ano yung plano ko at gagawin ko about kay Kuya Oliver. Lalong-lalo na sa pera na ibibigay ninyo kay Kuya Oliver. Kaya alam ko mga kababayan, para maliwanagan din po kayong lahat, para hindi rin po kayo kabado, lalong-lalo na nga po sa ating mga sponsor, gusto kong makausap itong mga kapatid para kuhaan natin sila ng opinion kung ano ang kanilang reaction about sa pera. Dahil ayaw ko na magkaroon kami ng problema, ayaw ko na magkaroon ng problem about money.
Dahil tandaan nyo po yan mga kababayan, kung ano ang dumating sa atin na money, pera, ipinadala ng mga sponsor para sa ating beneficiary, ibibigay ko po yan. Much more dadagdagan ko pa. Dahil alam ko may revenue po ako. At sa revenue na yun, doon po ako kumukuha pagkain ng aking team, pang diesel, pang bigay natin ng ayuda. Doon pa lang sa revenue, doon na ako masaya. Dahil alam ko na kapag pasaya ako sa mga taong higit na nangailangan. Kaya mga kababayan, sana po ay naliwanagan kayong lahat. At sana po ay maging okay, maliwanagan din ang mga kamag-anak ni Kuya Oliver pagdating sa pera. Dahil yung pera na yan, hindi ko po yan gagastusin sa ibang bagay kung sakasakali at kung anong mapagkasunduan, anong mapag-usapan. Ang pera binigay para kay Oliver, para kay Kuya Oliver. Kung mayroon man akong mga ibang beneficiary mga kababayan, may sariling budget yung beneficiary na yan. Hindi makukuha, hindi mababawasan yung kay Kuya Oliver. Unless itong beneficiary ko may another na ibang tao magbibigay, yun ang mapupunta sa kanila. So yun mga kababayan, maraming salamat. Abangan nyo po yung pag-uusap namin ng mga kapatid ni Kuya Oliver. Bago yung outro na yun. At syempre mga kababayan, no, dahil nag-trending talaga ang picture ni Kuya Oliver, so sa nangyaring yun mga kababayan, madami pong mga scammer ang gumagamit ng picture ni Kuya Oliver at sila po ay nangihingi rin ng tulong. Kaya mag-iingat po kayo mga kababayan sa mga taong mapagsamantala at mapaglinlang. Sa makatwid, mag-ingat po kayo sa mga scammer. Huwag po kayo magpapadala basta-basta. Wala po akong inuutusan. Wala po akong ibang ginagamit, kundi under sa pangalan lang po ni Daddy Frankie. Frankie Bugarin po. Mag-iingat po kayo, no? Para hindi po mapunta or baka maloko kayo. Baka mauulitin ko po. Baka may mga magme-message sa inyo, mga kababayan, anuman ang ibibigay ng inyong lingkod, anuman ang binibigay namin, hindi po kami humihingi ng kapalit. Walang registered, hindi po kami nagpapa-registered. At yung mga nagme-message po mga kababayan na pag nag-blue ang how mo dyan, matik meron ka, fake account po yan, no? Wala po kaming mga ganon, mga kababayan. Kaya mag-ingat kayo kasi maraming gumagamit ng pangalan ko, picture ko para makapang-scam or para makapanghingi sila. No? Kaya mga kababayan, doble-doble ingat po tayo lalo na dito sa social media dahil marami talagang manloloko. Sana hindi po tayo magpapaloko. At syempre mga kababayan, magpapasalamat din ako una sa ating mga followers dito sa ating Facebook page. Parami po tayo ng parami. Napakalaking karangalan para kay Daddy Frankie yan. Maraming salamat sa inyong suporta. Ganon din po sa ating YouTube channel. 1.2 na po tayo. Maraming salamat po. Kaya mga kababayan, sa mga bago pa lang sa aking channel, ako'y magpapaalala lamang po sa inyong lahat mga kababayan. Baka mayroon pa pong hindi nakasubscribe sa akin dyan. Pwede po kayo mag-subscribe at pa-click na rin yung bell button para lagi kayong ma-update sa mga i-upload pa naming videos. Lalong-lalo na kay Kuya Oliver para hindi po kayo nahuhuli. At para makilala mo ng lubos ang inyong lingkod mga kababayan, makita nyo yung buong kwento ng mga ina-upload namin. May premiere po ako 7:08 ng gabi. Every night po yan mga kababayan, 7:08. Doon nyo mapapanood lahat ng mga ginagawa ng Team Daddy Frankie, kung paano kami mag-charity, paano kami magbigay ng mga ayuda. Buo ang kwento sa aking YouTube channel, kaya sundan nyo po kami doon. At syempre mga kababayan,
Meron din pong YouTube channel ang aking asawa na si Aling Rochelle. Pwede nyo rin po siyang i-subscribe, i-share nyo rin po yung mga upload videos namin doon para sa ganoon ay mas makatulong pa tayo, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na lolo't lola, ating mga senior. Alam nyo mga kababayan, mula noong ako'y magsimula, malapit po ang loob ni Daddy Frankie sa ating mga lolo't lola. Kadahilanan, alam ko ang ating mga lolo't lola wala nang kakayahan para maghanap buhay. Umaasa na lang sila sa abot, ibibigay ng anak or ibibigay ng mga apo. Di ba? Kaya kapag papansin nyo mga kababayan yung ating mga lolo't lola, pag naabutan natin sila kahit 50, 100, talagang masaya na sila at very proud na po sila. Ipinagmamalaki nila ang kanilang apo, ang kanilang anak na napakabait. At yan po ay karangalan natin sa ating Diyos Ama. Kaya yan po ang aking gagawin habang ako'y pinagkakalooban ni God ng kalakasan. Hanggat ako'y pinagkakalooban ng ating Panginoon, na hanggat ako'y may kakayahan para tumulong, yan po ang misyon ng inyong lingkod. Have a blessed Monday po sa atin lahat. Maraming salamat po. Shoutout po sa lahat ng mga kababayan natin nakatutok sa kwento ng buhay ni Kuya Oliver. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Mag-iingat